Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan ng kahit banal na Santa Maria ay hinggil sa issue ng Independent Investigation Committee created by President Marcos. Ang ating administrasyon Marcos ay nagbuo ng Independent Investigating Committee upang imbestigahan ang mga infrastructure project sa bansa, particular itong anomalya sa flood control project. O ito yung EO94 o Independent Commission for Infrastructure. Yan. Nais ng ating administrasyon na mapanatili ang katapatan at kabutihan sa pamamahala at supilin at papanagutin ang mga kawani ng pamahalaan na nagsasagawa ng korupsyon at mga hindi mapagkakatiwalaang hakbangin, etc. etc. So yung ICI ay may kapangyarihan na sumusunod. The ICI mandate is to hear investigations and gather evidence on anomalies, misuse of funds, and possible corruption in the planning, financing, and implementation of government projects with priority on flood control works undertakes in the past 10 years. The Commission is empowered to issue subpoenas, compel the production of documents, recommend criminal, civil, and administrative cases before the Department of Justice, the Office of Ombudsman, and the Civil Service Commission, and coordinate with other government agencies. It may also recommend asset freezes, hold departure orders, and preventive suspension to preserve the integrity of investigation. So yan yung mga ilang powers and duties nung ICI o Independent Commission on Infrastructures yan, na iimbestiga dyan sa mga infrastructure project from the flood control project na mga ano man yan sa loob ng 10 taon. Yan, ngayon ang The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crime Promotion o yung Anti-Criminality Promotion natin ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito, ng pagbuo ng Independent Investigating Committee ng ating Administrasyong Marcos ay ating sinusuportahan ang kanyang layunin dito at we hope ay makatulong ito at makatuwang ng ating Kongreso at Senado sa pag-iimbestiga at pagsasampa ng kaso laban sa mga korap at tiwali sa pamahalaan mula sa flood control projects yan. So sana yung ICI na ito, Independent Commission on Infrastructure, ay makatulong ng lubos para resolbahin yung mga anomalya sa infrastructure mula sa flood control at mapakasuhan at ipakulong yung mga sangkot diyan. So yung ating DPWH Secretary ay nagsampa na rin ng kaso laban sa mga kawani ng DPWH at contractors. At I hope ito ay hindi maaga in connection with Congress and Senate investigations to file case in San Diego o Ombudsman para to file case in Ombudsman. So para sa atin ay masyadong magulo ang mga hakbangin na ito. Kailangan ay kumpleto ang ebidensya na makakalap sa Kongreso at Senado at maging sa Independent Investigating Committee na binuo ng ating Pangulo laban dito sa corruption sa flood control, etc. etc. So, dapat sana, siguro sa tingin naman natin ay intact na yung mayroon ng galag, siyempre, evidences yung DPWH to file case, paano yung iniimbestigahan pa sa Kongreso at Senado, tsaka yung sa ICI. So, dapat siguro, hinintay na muna niya yon bago sinumpahan ng kaso matapos yung yung sa sa Kongreso at Senado. So
So kanya na munang tiningnan yung ebidensya mai-forward sa pagrereklamo niya para isampan niyang kaso sa ombudsman siguro. Sa tingin natin. Pero siguro sana ay makasuporta yung Kongreso, Senado at maging yung ICI para suportahan yung sinampang reklamo ng DPWH o kung paano pang gagawing rekomendasyon ng mga ng Senado, Kongreso at ICI doon sa ombudsman or sa DOJ. So, diba? So, nagkaroon na ng kaso yung yung DPWH ngayon, kompleto ba yung sinampan nyo? Kagaya, iniimbestigahan pa yung asan ba yung bulk nung korupsyon, di ba? Paano ba kakasuhan ng plunder yan or yung mga mabababang kaso yung kinaso nila? Sino ba yung dapat kasuhan ng ganung kabigat, di ba? Di ba, pare-pare silang ganon. Eh, di ba, yung kumbaga man, kung yung titingnan, yung plunder case at yung grabbing corruption mula doon sa DPWH official. At saka kung halimbawa, kung yung titingnan yung iniimbestigahan nung Senado at Kongreso, base doon din sa ipinahayag nung Diskaya. Kung titingnan mo, kung kumbaga man sa usual na anomalya, para yung halimbawa, yung isang proyekto ng infrastructure para makuha halimbawa ng Diskaya o halimbawa sino mang contractor halimbawa nagagawa ng anomalya, maglalagay yan halimbawa para makuha niya yung kontrakta para siya yung kumita doon sa proyekto. Ngayon, so yung lagay ay yun yung magiging kaso halimbawa ng mga contractor kung sakasakali kung lagayan loose lang na ganun. Ang nangyayari doon sa investigation ay mayroong sindikato na sinasabi na kanilang kinakat ng malaki. So, halimbawa, bibigay sa yung proyekto, hindi ka basta maglalagay, kundi talaga may 30% cut na or how many percent cut para ibigay sa yung proyekto. Ngayon, kapag binid mo, payag ka. So, bago pa na nag-usap na, bibid mo, payag ka na nasa yung mapabid yun. Yung gano'n, halimbawa, 10 piso o bid sa'yo, 15 pesos. Pero makakarating sa'yo yung dapat, halimbawa, syempre kapag in-estimate yan, yung isang flood control, ang estimation talaga niya 10 piso. Hindi mo pwedeng lalampas doon, ma-overprice siya kapag siya ay sinilip sa, halimbawa, sa audit or iba pang sisilip, mukhang overprice yung 10 million dito. So ngayon, halimbawa 10 piso o 15 pesos. Ngayon, kanilang yun yung tama na estimation, halimbawa ibibid. Ngayon, pagbid niya ng isang kontraktor, kinakaltasan na nila ng malalaki, halimbawa 30% o mas malaki pa roon, mapupunta sa kanila 50% na lang halimbawa. Sa ngayon, kung ikaw ay isang negosyante na kontraktor, paano ka pakikita doon sa 50% na lamang na presyo na ibibigay sa para gawin halimbawa isang kilometrong flood control project? Hindi ka nakikita ron. Ang gagawin mo ro para kumita ka, gagawa ka ng ng hilaw na proyekto or hindi mo tatapusin yon para kumita ka. 'Di ba? Napaka-simple logic, 'di ba? So ngayon, nasaan yung bulk noong korupsyon, 'di ba? Di andon sa sa DPWH kung ganun talaga yung mangyayari. Or else, kung sila yung nalagyan lang, halimbawa, kung nalagyan lang sa ng ilang milyon, ay tapos itong mga contractor gumawa ng proyektong hindi tapos, substandard up, sa laki ng perang, halimbawa, ang price size 10 piso, tapos naglagay sila piso binawas, so may 9 pesos. So ngayon, yung 9 pesos ang ginawa nila ay kumita pa sila na mas pinagkakitaan na malaki yung price na yon sa pamamagitan ng paggawa nila ng mga substandard. So nasa kanila ngayon, nasa contractor yung corruption, kung ang ginawa nilang flood control kagaya nung inimbestigahan nila Pangulo Marcos at ng DPW Secretary ng mga substandard. So kung yun ay talagang yung price na ibinigay sa kanila ay tamang bid at ganoon na pagkakagawa, nasa kanila yung simple IQ, nasa kanila yung corruption. At kung yung mali lang ang lagay. Pero kung ganun kalalaki ang lagay na nangyayari, kinakat nila na malaki, ando sa DPWH ang corruption. Ang kanilang corruption doon ay yung substandard project. Kung paano halimbawa,
kung 50%, kung substandard yan, kung halimbawa hinatipan nila yon or maaaring ilan na lang yung kanilang 50%, 40% lang yung inilaan nila, may 10% sila. So kaya ang mangyayari ay ang tubo nila ay halos kung tutuusin, parang wala ka nang tutubuin doon kapag ganun yung mapapasayo, di ba? Kasi kung simple logic 10 piso, yun yung presyo nun. So magkano ka kung yun ay mapapasayo na maayos, siguro magkano kikitain mo doon? Halimbawa, maaaring kumita ka ng 2 piso. Yung 8 piso talagang gagawa mo ng gusto, gawang maganda na yon, matagalan na yon. Kita ka ng 2 piso. Isipin mo, ano ang mangyayari? So ngayon kasi kung halimbawa, kung yun ay binigay sa iyo ng ganun, walang korupsyon, so ganun ka lang kikita as ay malinis na proyekto. Kung meron lagayan, syempre, di ba? Halimbawa, 2 piso sana ang kikitain mo, binigay mo na yung piso sa kanila para piso na lang ang kitain mo. Or else, medyo gagawa ng konting kalokohan, 7 na lang yung gagawin nila para kumita pa sila ng 2 piso, halimbawa ganun. So, yung halimbawa ganun ang gagawin ng isang contractor. But usually, doon sa sinasabi noong mga nagpahayag ng mga contractor, kumakat ng malalaki yung mga mga congressman, yung mga nasa DPWA, at ang pinakamasama may ghost project, wala naman talagang proyekto. Gagamitin yung contractor or kakutsaba yung contractor. Yun ang pinakamabigat doon, walang proyekto. Ngayon kung may proyekto, doon titingnan mo ngayon yung gravity ng dalawa. So, kitang-kita agad kung walang proyekto, yung mga corrupt. So ngayon, dahil nga 75 million yung plunder, so ngayon, dapat sama-sama para mapakasuhan mo ng plunder yan, di ba? Para inakurap nila doon sa ghost project. Ilang ghost project, halimbawa yun. Pag napatunayan, plunder case, sino yung mga involved na plunder case, di ba? Tapos ngayon, may involved ba sa plunder case, halimbawa yung contractor? Kung halimbawa, may lehitimo project, kaya lang, substandard, siguro doon sa graph, siguro po pwede, o anumang kaso nila ron, ng mga substandard na pero yung yung halimbawa ghost project, yun talaga ang malinaw na mayroong plunder o paanong graph yung corruption na gagawin doon. Lalo na kung magdudugtong-dugtong yun kasi nga over 75 million na yung kanilang nakurap noon. Kung dalawang magkasunod na proyekto, wala namang proyekto, di ba, sa Bulacan. So yung involved doon, siguro may plunder case agad yun. Mula doon sa lahat sila doon na mga involved doon, di ba? At lalong iba pa na mga halimbawa congressman na mai-involved yan, di ba? So ngayon ay kaya dapat timbangin mabuti at yung inihain ni Secretary Dizon dapat tingnan ring mabuti kasi nga pwede makatulong yung investigasyon ng Senado from the sa bulk ng sa gravity ng corruption doon, di ba? So ngayon ay siguro ay maganda mayroong kompleto ang ebidensya para yung siyempre kakalap din ebidensya yung ombudsman para makita nila kung nasaan talaga yung corruption. So sana makatulong at mag-coordinate silang mabuti para kompleto. Whatsoever else na gagawin nila, ang mahalaga ay mapanagot nila ng nasa sa wasto kung sino ang dapat managot at hindi walang ang tawag dito escape goat. Parang halimbawa gagawin yung escape goat nila ay yung isa contractor para makalibre sila doon sa plunder case or any corruption. Halimbawa gagawin nila itong isa contractor ay balasubas lang yung gumawa, so siya kumita ng malaki, but definitely kinakat na nila, di ba? Sabi nga ng mga contractor, di ba? So yun, kaya mahalaga yung investigation, but sana yun ay yung pagsasampa ng kaso, makakompleto yung ebidensya at makapag-investigate ng mabuti yung ombudsman fairly para mapakasuhan kung sino sa kanila yung dapat na managot. Pero doon pa lang Senado, makikita mo na agad yung mga kaya tinitingnan din kung anong katotohanan doon sa mga bagay na yun. So yun, kaya so itong korupsyon na ito ay bilyon ang kinurakot ng mga ito, kung kaya inaasahan din natin ang plunder case against those involved in corruption practices. Sana may plunder dahil nga doon pa na sa Bulacan na 266, over 75 na yon. So may plunder case na. Sino ang kakasuhan ng plunder case? Yung contractor ba o yung
mga nasa DPWH at saka yung mga ano, di ba? So, di ba? Sino yung, dahil kasi yung isa, may legitimong proyekto yung contractor Ngayon, paano mo kakasuhan yan ng, ano kakaso mo sa kanya, doon sa kanyang paggawa ng mga substandard project, pwedeng grab siguro, ano, or malversation, ewan ko kung ano bang ikakaso doon para dahil sa sila hilo gumawa ng mga proyekto, di ba? At saka yung kung sa tingin ko kung ganoon ang kalakaran may sindikato na hindi na sila naglalagay noon paano makakasuha sila, nakaisa sila na binabawasan ng gobyerno ng mga tauhan ng gobyerno yung proyekto ibabato sa kanila basta sa kanilang napunta yung project, di ba? Kasi kung negosyante ka wala ka nang kikitain doon kapag gano'n kalaki yun, halimbawa. So, para kumita ka, gagawa ka ng hilaw na produkto or kukulangan mo yan, di ba? Okay. Kaya, sana maging mahusay ang kasuhan dyan para malaman kung sino yung bulk na dapat kakasuhan o pareha-pareha silang kakasuhan ng plunder or ano pang graft and corruption, etc. 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 So, ang ating tinitingnan dito ay ang pag-compare sa mga corrupt na ito mula official ng DPWH at contractors na mababawi ang mga nakorap nilang salapi ng bayan. So dapat ito ay kasama sa independent committee na trabaho na sila ang bumawi ng mga tinurakot ng mga ito balik sa kaban ng bayan. So we hope na maligtas ito at mapakasulit ang bansang dito o matanagot ang kanilang katiwalian. So yun. So sana yung sa ICI o 94 sana dapat may kapangyarihan para sila yung sumingil doon sa ano sa parang PCG sila sumingil doon sa mga ano mga korap na mga taga DPWH o sino mang opisyal ng kongreso ang maaaring singilin nila. Sana masingil pa nila yon or pakasuhan na lang nila ng plunder para bakunin na lang nila yung kanilang ninakaw doon sa loob ng kulungan habang buhay sila mo. So sana ganun na mangyari at hindi malagyan yung iba pang malilitis dyan para pahinain yung ebidensya at hindi sila mapanagot ng mabigat, di ba? So, sana mapanagot ng mabigat kasi nga dapat kung tutuusin yung sinampa ni Secretary Dizon may plunder case nang sinampa kasi nga yung double na ghost project over 75 million na yun di ba? Kaya dapat masampahan niya ng plunder din yung mga taga DPWH. Kaya lang titimbangin niya kung sino yung kung yung may kakutsabang contractor para sa ghost project na yan or sabi ginagamitan ng nanghihiram kung magkakutsaba yung DPWH sa contractor ghost project, pareha sila plunder case, di ba? Kadagahati pa sila siguro doon kami naman tigkalahati lang di ba? So they're both to file plunder kung ganun ang nangyari pero ay titingnan din siguro kung yung proyekto nila may proyektuhan na kunwari gawa lang ng mga ilang dipa maaaring kasama na rin sa plunder ang presyo nun 1 bilyon para ganun malaki yung kanilang kita gumawa lang ilang dipa ron diba? So para di kunwari lang may ginawa diba? Kaya tingnan kung kunwaring ginawa lang or talaga namang wala nang kikitain doon sa mga ginawa nila kaya kung gano'ng kabastos yung ginawa nilang mga flood control na pumisala sa mga baha diba? Tingnan mabuti. Kaya mahalaga din yung ICI, yung investigation at para mapag-alaman ng lahat ng mga investigation para masampahan ng mabuting kaso. Pero sana yung isinampa ni Secretary Dizon maayudahan mo ba pa o ano ba bang isasampa pa para doon na mabigat ng mga kaso. Okay. Kumbaga nasampahan na niya ng malversation, grabbing corruption, so parang kabawi yung at saka pero ilang taon lang yatang kulong yun dapat merong haba-haba di ba? Na kulong reclusion temporal alam ba yun? Baka pending taon lang yun wala pa di ba? So yun dapat masisingil yung di ba? So yun so yan so sa ibang usapin naman ay ang ating DILG ay nagbuo ng Unified Emergency Hotline o itong dating 911 nang siyang tatawagan na lamang tuwing may emergency sa mga lugar na dapat aksyonan ng pamahalaan mula sa police, BFP at hospital, etc. etc. So ayan, so yun yung ating DLG.
pinag-ibahin niya yung 911. So ngayon, yung lahat ng mga emergency, 911 na lang ang tatawagan natin. Halimbawa, yung tatawag ka doon sa emergency ng PNP, 911 na. Tapos sa kanila papa-actionin yung PNP. Ano man sa amang sulok ng Pilipinas yan. Pag diretso 911, madali, di ba? Cellphone siguro, saka doon sa ano, sa landline, kung pwede libre siya. So kapag na-dial mo, madali na. So yun, aside from yung mga hotline ng ano, ng mga pulis, halimbawa municipal, parang hindi ka natatawag sa kanilang hotline. Doon ka na mismo tatawag sa ano, halimbawa sa barangay, hindi na doon na mismo sa ano, sa 911 para ma-accommodate nila ang lahat ng call doon. Yun. Siguro, whichever. Siguro ngayon, so umaasa tayo na maging epektibo ito at ang buong bansa mula lahat ng lokal na pamahalaan at pulisya, etc. At makilok dito at maaksyonan ng mabilis ang mga emergency measures. Ang nasabing tawag o libre at walang bayad. So muli, sana ay magabay ng kaliwanagan ng Banal Santa Maria ang ating sambayan ng Pilipino, ang bansang ito, mula pamahalaan at sambayan ng ang mamayang Pilipino. Yung pamahalaan, mamahalan mabuti, matuwid, tugulin yung karapatan ng tao, patas ng justisya, iwasan yung korupsyon, katiwalian at pang-aabuso. At mamahalan ng mabuti, patas, matuwid. Yung mamamayan, huwag lumaban sa pamahalaan. Iwasan yung paglaban, paggawa ng mga krimen. Iwasan yung paggawa ng krimen. At na nagdudulot ng kaguluhan sa ating bansa. Bakos ay makapamumuhay tayo ng maunlad, magaan, ayon sa karapatan, at suportahan nyo yung bote pong mahala, patas ng justisya para sa karapatan man tayo. Sabi mga kapamumuhay tayo ayon sa karapatan, may patas ng justisya, mapayapa. So ating isa na makakapanampalataya tayo sa ating mga Panginoon yun. Ating pinapanampalatayahan, iba't ibang pananampalataya natin sa magaan maunlad na paraan. So, halimbawa kami, Kristiyano, Katoliko, so nakakapanampalataya kami sa Panginoon Diyos wala sa Panginoon sa Kristo na magaan kung tayo ay magaan na pamumuhay, walang kaguluhan. Even though, kahit anong gulo pa ng bansa mo, anong mga status ng buhay mo, individual o mansa, sa bagay matatag tayo in faith to God para tayo ay kanyang gabayan at pagpalain. So yun, muli, sana ay nakapagsabuas naman ng The Critics Promotions ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa linggo. Maganda nga po sa inyo lahat. At sana patuloy tayong pagpalain ng buhay, kasaganaan at protektahan ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at banal na Espiritu Santo sa gabay ng banal na Santa Maria at sama-sama tayong mamuhay ng ayon sa mabuting balita. Maganda nga po inyo lahat at God bless you.